Okay guys, merong nagsasabi na mas maganda daw ang NPBL kaysa PBA. Dahil malaking pasahod, no? Malaking sweldo nila. So, ako naman hindi ako against sa NPBL. Alam niyo naman na si Manny Pacquiao, no? Hinahangaan natin, boxing champion. Siya ngayon ang founder ng NPBL, ang humahawak sa liga. So, ang nagagandahan ko sa MPBL ay nabibigyan nila ng tsansa yung mga players na galing probinsya. Ibig sabihin yung mga homegrown talents, no? Ah, dinidevelop nila, no? Kasi yung MPBL, yung mga teams nila ay nire-represent yung mga cities and provinces sa Pilipinas. Kaya nabibigyan ng chance yung mga homegrown talents na maglaro sa MPBL. Hindi lang mga homegrown, meron din naglalaro, no, sa MPBL, yung mga PBA veterans, yung mga patapon na mga players, ibig sabihin yung mga undrafted, hindi nabigyan nag-try out sila sa PBA pero hindi sila nabigyan ng roster. At yung mga PBA free agent, kaya na yung mga free agent na wala pang koponan sa PBA, kaya sa MPBL sila pumupunta, no? Mabigyan lang ng opportunity, no, na maglaro at kumita. At yung isang kapag yung homegrown talent ay nag-excel dyan sa MPBL, magandang performance, so meron siyang chance na maglaro sa PBA sa susunod na season. So, maganda yung MPBL kasi dine-develop nila yung lalo na yung mga homegrown at yung mga hindi gaano kilala na mga players pero magaling sila, no, sa basketball. So yun yung nagagandahan ko diyan sa MPBL. So tingnan natin yung kanilang mga sahod, no, sa MPBL at sa PBA kung magkano talaga ang sahod at ikukumpara ba natin yung mga sahod ng PBA diyan sa MPBL. Sino kaya yung malalaking sahod? So babasahin ko yung sa MPBL. So sa MPBL guys, to MPBL players' monthly salaries, which the league calls allowances, are guaranteed a minimum of 70,000 and can range up to 420,000 depending on experience and performance. Minimum salary MPBL players are guaranteed a minimum monthly allowance of 70,000 as part of Universal Players Contract UPC. So, ang MPBL players ay meron silang minimum salary of 70,000. Kung i-count natin from 70,000 times 12 months equals meron silang 840,000 na sahod in 12 months. No? The maximum salary for MPBL players is 420,000 per month. So kung yung mga players mo na kung gumanda yung performance mo sa MPBL, so meron kang mas malaking sahod dyan na up to 420,000 per month. Salary range. While the league prepares to call it an allowance, an actual salary range for MPBL players, so sinabi ko na yung 70,000 up to 420,000. Field foreign players, ibig sabihin yung Pilipino ka pero may ibang lahi ka sa ibang nasyon. So yan yung field foreign players kasi marami ng MPBL players ang naglalaro na, no, dyan sa liga na yan. Kasi sa PBA, marami naman din field points sa PBA. Kaso mayroon silang limit. So kailangan mga 5 to 6 players field foreign ang kailangan nandyan sa PBA. So yung mga ibang hindi nabigyan nandyan sa PBA ay nandyan sila sa MPBL. So mga field foreign salaries can range from 30,000 per month. $30,000. So $30,000 uh, aabot yan ng 1.7 million yung kanilang sahod per month. So malaki na rin yung sahod nila.
So, PBA salary cap, in the PBA, the team salary cap is 50 million. So, mamaya na yung PBA. So, MPBL teams offering higher salaries. Some MPBL teams are reportedly offering higher salaries than PBA squads, which deals ranging from 400,000 to 1.5 million per month to top tier players. So, allowed pala sa MPBL yung sa mga MPBL, siguro allowed sa kanila yung mga malalaking salaries, no? Kagaya niyan, halimbawa example si Greg Slaughter, no? Si Greg Slaughter ay naglaro diyan sa Manila sa MPBL. Ang kanyang salary ay aabot sa 900,000. So, yun yung example, no? Si Greg Slaughter. Kasi si Greg Slaughter ay galing sa PBA at ah hindi siya ano na hindi siya PBA, hindi siya sorry, hindi siya PBA player na parang pipitsugin lang, no? Hindi siya average na PBA player, hindi siya bench na PBA player, kundi si Greg Slaughter ay isang PBA star, no? Kaya sa MPBL ang kanyang sahod is up maabot sa 900,000. So yan yung example diyan. So allowed pala sa MPBL yung ganitong sistema, no? Yung mga PBA yung mga PBA player, yung mga PBA stars ay pwede silang ino-offer nila ng malaking sahod, no? Pwede 1 million up to 1.5 million per month. Next, yung rookies. Sa rookie naman, can earn between 15,000 to 30,000 per month. So para sa mga rookies na naglalaro sa MPBL. Season players with better achievements can earn around 80,000 per month. Ibig sabihin yan yung mga MPBL players na nag-excel, no? Palaging best player siya, MVP, scoring champion pa. So meron siyang 80,000 per month. So yan yung sa MPBL. Dito naman sa PBA, so depending yan sa draft position, experience at sa team. So una ito yung rookie. So sa first year mo sa PBA as a rookie, the top 3 draft picks earn a maximum of 420,000 per month, which is the same as veteran salary. So top 3 picks ay kikita sila ng 420,000 per month. Sa fourth pick at panghuli, no? Fourth pick pataas. So fourth pick to last pick and beyond earn between 200,000 and 250,000 per month. Kung sa first 3 picks guys is 420,000 per month. Tapos sa fourth pick up to last pick ay tatanggap sila ng 200,000 and 250 per month. Kasama na siguro yung mga yung mga undrafted, no? Meron silang sweldo na 200,000. Superstar and all-star salaries. Ibig sabihin yan yung mga PBA superstars na superstar sa kanilang team at yung mga PBA players na nakasama sa all-star. Sa ang PBA kasi meron silang all-star game per year. So merong 24 players na mapapasama dyan sa all-star. So superstar and all-stars can earn between 420,000 and 460,000 per month. So palagi kang superstar every year, so meron kang sahod na 420,000 up to 460,000 per month. Import salaries, imports earn around 600,000 per month. So ang PBA imports ay umaabot sila mga hindi mo sila maabot ng isang taon, no? Siguro mga 6 months, no? Yung yung calcula ko mga 6 months umaabot itong PBA itong mga imports dyan sa PBA. So halimbawa meron silang kita na 600,000 yung kanyang sahod per month.
So, halimbawa ito si Justin Brownlee, halimbawa yung mga matatagal ng import, so kumikita sila ng malaki sa PBA katulad ni Justin Brownlee. Siya na ata yung ah, highest paid import na PBA import, no? Wala nang makaka kay Justin Brownlee. Hmm? Aside sa bonuses niya sa kanyang mother teams, tapos naturalized player pa. Meron din siyang bonus as a Gilas player. So malaki talaga yung bayad dito kay Justin Brownlee at tumagal pa siya as import. Sa bonuses naman, ito na. Ibig sabihin niya, kasama dyan yung mga bonus yung mga kotse, ganyan, etc. So bonuses, players may also receive bonuses for winning games, reaching the semifinals, winning the championship. Ibig sabihin yung players makakatanggap sila ng bonus kapag ang team mo nag-advance sa playoffs, umabot sa quarters, umabot sa semis, umabot sa finals, as maganda pa, nag-champion yung team mo. So, may malaking bonus kapag nag-champion team mo. Plus, bonus pa galing sa inyong mother teams, yung company nyo. Uh, Players, o depending on team, players may receive large bonuses. Siguro, bibigyan kayo ng 1 million. Dahil nag-champion team, halimbawa, nag-champion team mo, bibigyan kayo 1 million, no? 2 million. Sabihin natin 2 million per player, no? Each player can receive 2 million. Each coaches can receive 2 million. Tapos, meron pa nga, bibigyan kayo ng kotse, magandang kotse, di kaya kondom, kondo pala, kondo, kotse, meron nga iba, bonus nila, negosyo, halimbawa, gasoline stations, pabahay, babuyan, ah, supplier ng mga pintura, etc. So, meron pa nga trip to Boracay o other countries, no? So, yan yung example sa mga bonuses, no? Meron pa silang bonuses from PBA, meron din silang bonuses sa kanilang mother teams, lalo na pag umabot sa championship at successfully nag-champion yung mother team mo. Highest paid player, sino ba ang highest paid player sa PBA? So si Junmar Fajardo is one of the highest PBA players, kasama si Japit Aguilar at Stanley Pringen. So mostly sa mga highest paid PBA players ay yung mga PBA players na medyo tumagal na at still superstar pa rin, katulad ni Junmar Fajardo na halos marami ng achievement sa PBA, halos nakuha na niya lahat, no? 9-time MVP at sigurado na limpak-limpak na milyon-milyon ang nakukuha every year ni Junmar Fajardo. Hindi pa kasama dyan yung pagsilbi sa ating national team, no? Most PBA players earn around 200,000 or less per month. So sinasabi nila na maliit daw pasahod sa PBA, maliit daw. Para sa akin, depende yan eh. Kung maganda yung performance mo, malaki yung sahod mo, no? So, most ng mga PBA players, siguro yung mga average PBA player, yung mga bench, no? Tapos yung mga medyo di ginagamit guys, no? Yun yung umaabot yung kanilang sahod sa 200,000 less. 200,000 or less. Kasi meron nagsasabi maliit na yung pasahod. Depende yan sa iyo, kung depende yan sa player kung maganda yung performance niya. Malaki yung sahod mo. Pero kung average player ka, bench ka, mababa yung sahod mo. Pero may bonus yan. Limbawa, yung team mo umabot sa championship, nag-champion kayo, may mas grabe yung bonus niyan, no? So, yan yung mga sahod ng PBA at MPBL. So, pipiliin ko kayo kung sino yung mas malaking sahod. So, for me, pare-pareho na naman silang
Ang mahalaga diyan yung player kumikita, 'no? Kumikita yung player. Pero kung ikaw yung, galing ka sa player ka ng ano, superstar ka galing sa college or university, tapos nag-plan ka na pumasok sa MPBL, mas maganda kung maglaro ka sa MPBL, 'no? At 1 year, tapos after 1 year, punta ka ng PBA. Kasi sa totoo lang guys, mas maganda sa PBA. Mas maganda talaga sa PBA. Maganda din yung MPBL, mas maganda yung PBA. Bakit? Mas maraming bonus sa PBA. Kasi lalo na pag pumunta ka sa yung team mo galing yung team mo ay mayaman, no? Galing sa mayaman na team, at yung team mo laging nagcha-champion, umabot ng semis, umabot ng final. So, mas malaki talaga yung sahod, no? Pero sa sinabi ko na mas pare-pareho lang sila ng ano, no, pagdating sa sahod. Pero mas malaki sahod sa PBA. Kasi may mga bonus. Tapos bonus pa sa mga mother teams mo, yung mga boss mo, no? Yan. So, yan yung masasabi ko dito na mas maganda daw ang sweldo ng MPBL kaysa PBA. Depende na yan sa player, guys, kung maganda yung performance niya. No? Yun yung masasabi ko dyan.